northbound. Punta po yan dyan sa Muñoz. Yan ho ang sitwasyon at this very moment. Ayan ho, kaya traffic na rin ho. Pero yung doon naman ho sa kabila, southbound, medyo maluwag pa po, moving ang mga sasakyan. Babalikan po natin yan mamaya para sa iba pang ikang detalye at iba pang mga video shots sa lugar na yan. Araw po ng Biyerkules, ika-15 ng Enero 2025, kapit na Pilipinas dahil arangkada na mga maiinit at nagbabagang balita. Ako po si Erwin Tulfo. Rarangsada at maghahatid ng balita sa bawat sulok ng bansa. Sa bayang naririnig sa Radyo 630 sa Metro at Mega Manila at Regional FM radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Nina Corpus. Ito ang Arangkada Balita. Teka Magero, mga pulis kami. Modus na online identity theft ng isang lalaki sa Camarines Sur na booking. Enforcers sa Davao City binundol ng sinitanyang driver. Awayan ng dalawang grupo sa Sinulog, Cebu na uwi sa Batuhan. Pag-imprenta ng balota para sa halalan sa Mayo, ipinatitigil ng Korte Suprema. At kay actor Lee Min-ho, magbabalik Pinas para sa Min-ho-verse. Bayan kalaboso ang isang lalaki sa Camarines Sur matapos mahuli dahil sa online identity theft. Nag-friend request pa sa biktima gamit ang Facebook account mismo ng biktima. Nabuking ang modus ng suspect ng mag-friend request nga ito sa kanyang biktima. Gamit nga po ang nasabing Facebook app. Yan ang umarangkadang balita ng FMR Bicol correspondent Jonathan Maestrado. Teka Magero, mga pulis kami. Matapos makubra sa remittance center ang kinikil na 500 piso sa 20 anyos na biktima, agad na sinunggaban, pinadapa at pinusasan ng mga taga-Regional Anti-Cybercrime Unit 5 ang 34 anyos na lalaki na inirereklamo ng identity theft sa bayan ng Pili. Ayon kay Police Captain Angelo Babagay, team leader ng Camarines Sur Provincial Cybercrime Response Team ng RACO Bicol, nagpasaklolo ang estudyanteng biktima dahil ginagamit ng nakakuha ng nawala niyang cellphone ang social media account niya sa mga scam. I-extort, nanghihingi na ng pera doon sa mga kakilala niya. Kung marami siyang ini-extort doon na may nagko-contact doon sa Davao, may mga complainant siya. Hindi agad nakapagpalit ng password ang biktima at natuntun ang katauhan ng sospek matapos na i-friend request ang sarili sa ninakaw na Facebook account. Inad niya yung sarili niya. Doon siya nagka-idea na bakit ito i-add nito. Tapos doon sa tindahan na iwanan niya yung cellphone niya, malapit din yung bahay ng sospek. Hindi na nabawi ang cellphone ng biktima sa sospek na ayon sa pulisya ay kilala sa lugar na lulong sa droga. Nasampahan na siya ng biktima ng kasong computer-related identity theft ng Cybercrime Prevention Act. Sa datos ng PNP Anti-Cybercrime Group, bumaba ng halos 32% ang criminal activities gamit ang computer at internet sa bansa noong 2024. Pero pangatlo pa rin sa pinakalaganap na cybercrime ang computer-related identity theft na umabot sa 1,288 na kaso ang naitala. Jonathan Maestrado, umarangkada sa pagbabalita. Isang traffic enforcer sa Davao City, inararo ng driver ng kotse matapos masita sa traffic violation. Paliwanag ng driver na high blood daw siya, kaya niya ito nagawa. Ang umaarangkadang balita ni FMR Davao correspondent Hernel Tocmo. Nakatikim ng sermon ni Davao City Police Director Colonel Hansel Marantan ang driver ng kotse na ito na dumulog sa opisina ng pulisya kahapon. Siya ang driver ng kotseng ito na patuloy sa pag-abante kahit hinarangan na siya ng traffic enforcer matapos habulin dahil sa traffic violation. Halos sagasaan na ng driver ang enforcer hanggang sa nakatakas. At first, gi-flag down siya dito sa may Torres kay
nag-counter siya, no? Ni-shortcut siya dito sa agianan not intended for traffic. Katong gingon nga dito sa Maysel, dapat bawal siya mga dito kay dili man to para sa traffic, para naman dito sa pagpatubel. Usa to nga gayon wala siya muhunaw. Sinuli ni Colonel Marantan ang sasakyan ng driver. Nagpaliwanag din ang driver ng kotse. Dahilan ng driver, tumaas umano ang kanyang presyon kaya nagawa niya ito. Nagkaharap naman ang driver ng kotse at ang traffic enforcer sa tanggapan ng City Transport and Traffic Management Office. Humingi umano ng tawad ang driver sa nagawa nito. Nagtaas ng iyang pressure, pili na niya makakaya. So, moto nga pang yung wala daw siya intensyon nga manakit. Pero kung tanaw na to, kita tanaw lang kita sa viral, sa video, ang iyang gihimo is sukwahe. Kung wala intensyon. Kay kung wala sa intensyon, nga nung man siya mahunong. Nga sige naman sila, kung body language, nahunong sa. Ligtas naman ang traffic enforcer matapos ang insidente. Nais naman ng CTTMO na maghain ng reklamo laban sa driver at pinag-aaralan kung maaari nilang sampahan ng kasong attempted homicide bukod sa reckless driving. Hernel Tokmo, umaarangkada sa pagbabalita. Yan ang isa na namang kaso ng road rage. Ah, Ito, diba, this meron time, siya yung driver. Yes. Dapat kung dyan sa yung ating mga traffic enforcer dyan, kinuha na yung lisensya, kumpiskahin. Hindi na dapat payagan pang mag-drive yan dahil baka susunod, sasagasaan niya na talaga yung enforcer. Buti nga hindi masyadong, sa ganong klase ng bangga, pwedeng mag-end yan sa trahedya. Pwedeng kang mamatay sa ganong klase ng bangga. Kaya partner. nga po pwedeng frustrated homicide o attempted homicide. Yung sinasabi naman ni Tatang, ikaw naman, para naman kami pinanganak kahapon at na high blood ka. Kung na high blood ka, sir, ay walang problema, hindi ka tumakas, nakatakas ka pa eh. Ikaw naman, pasyada. Sus, Diyos ko po. Ay, Palusot ninyo. Yun na nga. Ngayon, meron pang isa. Naku, mga Ano high naman, blood ano ka rin naman? dito, Ano naman partner. daw yan? Nagkainitan at nauwi sa batuhan ang dalawang grupo ng kabataan na kabilang sa Sinulog sa Cebu City. Ang video ng gulo, viral. Narito ang umaarangkadang balita ni FMR Cebu correspondent Clark Pasuit. Viral ang videong ito ng babaeng sumisigaw at tila pinapagalitan ang mga lalaking sakay sa isang truck ng barangay sa Cebu City. Maya-maya pa, nagtalunan ang mga sakay ng truck at nagbatuhan sa gitna ng kalsada. Ang mga sangkot sa gulo, propsmen umano mula sa Barangay Tisa at Barangay Inayawan. Sa inisyal na investigasyon, lumabas na sa loob pa lang ng Cebu City Sports Center ay nagkainitan na ang dalawang grupo. Dahil dito inirekomenda ng Sinulog Foundation Incorporated na suspendihin ang mga sangkot sa nangyaring batuhan. Pinaiimbestigahan na rin ni Mayor Raymond Alvin Garcia ang insidente. Samantala, ginanap din ngayong araw ang dry run ng fluvial procession at translasyon para sa Sinulog 2025 na gaganapin sa Biyernes. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Maantala ang paghahanda ng COMELEC para sa halalan sa Mayo 12. Kasunod ito ng ilang temporary restraining orders na inilabas ng Korte Suprema kaugnay sa pag-disqualify ng COMELEC sa ilang mga kandidato. Ang umaarangkadang balitang yan, hatid ni Nico Hernandez. Ititigil muna ng Commission on Elections ang pag-imprenta ng mga balota para sa 2025 national at local elections. Ito ay matapos maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema laban sa pagdidisqualify ng COMELEC sa ilang mga kandidato. Kabilang dito sina Subair Gintum Mustafa na kumakandidato sa pagkasenador, Charles Savellano bilang congressman ng unang distrito ng Ilocos Sur, Chito Bolatao Balintay bilang gobernador ng Zambales, Edgar Erice bilang congressman ng 2nd District ng Caloocan City at Florendo Renren Retualo Jr. bilang councilor ng unang distrito ng San Juan City. Isa si Erice sa mga nagpetisyon sa Korte Suprema laban sa bagong automated election system ng COMELEC. Partikular ang kontrata nito sa Mirror Systems sa mga gagamiting automated counting machines. Samantala, nangako ang COMELEC na gagawin nila ang lahat
para makapag-comply sa utos ng korte. Pero dahil suspended muna ang pagpiprint ng mga balota, una nang sinabi ng ahensya na asahan ng konting delay sa paghahanda sa eleksyon. Pag-aaralan kasi ng komisyon kung kakailanganin bang baguhin ang database ng mga kandidato sa balota. Maglalabas din ng bagong ballot faces at uulitin ang pag-iimprenta ng mga balota. Dahil na rin sa TRO, apektado at suspendido na rin ang mock elections na nakatakda sa January 18. Nico Hernandez, umaarangkada sa pagbabalita. Sa ibang balita naman, good job po ang probinsya ng Cagayan na wala pang naitalang insidente ng mga paglabag. 4 na araw matapos ilunsad ang gun ban at COMELEC checkpoint sa bansa. Yan ang marangkadang balita ni FMR Cagayan correspondent Dolly Kamakam. Ikinalugod naman ng mahigit 2,000 pulis na nakatalaga sa 36 na COMELEC checkpoint ang pakikiisa ng mga Cagayano. Wala pa kasi silang nahuling lumabag sa election gun ban at anumang paglabag sa batas kumpara noong 2022 national and local elections kung saan may mga naitalang paglabag sa unang araw pa lamang ng COMELEC checkpoint. Mayroon ding sinusunod na schedule ang bawat police stations para siguraduhin na may nagbabantay sa mga checkpoint 24/7. Bukod sa baril, sinusuri rin kung kumpleto ang dokumento ng bawat motorista. Ito pong mga checkpoint po natin ay katulad pa rin po ng mga na mga regular po na isinasagawa po ng atin pong mga kapulisan. Hindi lamang po ang hindi lamang po patungkol nga po dito sa implementation po ng gun ban ang tututukan po ng atin pong mga kapulisan, pero kasabay na rin po dito yung pag-implement nga po ng atin pong mga papangbatas na kailangang ipatupad. Tulad nga po ng pag-check pa rin po sa mga lisensya ng atin pong mga driver na dadaan po sa atin pong mga checkpoints po, ma'am. Mahigpit na sinusunod ng mga pulis ang mga panuntunan sa pagsasagawa ng checkpoint. Bawal silang mag-checkpoint kung wala ang kanilang team leader o hepe. Hindi rin pwedeng sapilitang pababain ang mga nasa loob ng sasakyan dahil dapat plain view o sisilipin lamang ng mga otoridad ang loob ng sasakyan. Para po sa kaalaman po ng atin pong mga kababayan, alam naman po natin na ang lahat po ng atin pong mga established checkpoint ay may makikita po silang mga mobile po dyan, ma'am, na kung saan ay talagang steady po dyan. Ni-remind po ang lahat po ng atin pong mga hepe na kung kinakailangan na sila po ang magbabantay ay ang hepe po dapat ang maglilid po sa pagkandak po ng checkpoint. Samantala, dadagdagan naman ang bilang ng mga ide-deploy na pulis na gagampan ng iba pang tungkulin para mapanatili ang kapayapaan at matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan. Panawagan ng PNP, sana patuloy na makipagtulungan ng publiko para higit na maayos ang implementasyon ng mga batas. Payo din ng mga otoridad sa mga politiko na pairalin ng kahinahunan at magpakita ng kagandahang asal na pamamarisan ng kanilang mga taga-suporta. 11 bayan sa Cagayan ang kabilang sa orange category dahil sa seryosong banta ng seguridad at insidente ng panununog, habang 3 bayan at 1 syudad naman ang nasa yellow category dahil sa mga election-related incidents sa nagdaang 2 eleksyon. Tututukan ng mga otoridad ang mga areas of concern para matiyak ang malinis, payapa at ligtas na halalan sa buwan ng Mayo. Dali Kamakam, umarangkada sa pagbabalita. Sa kaugnay na balita, sakop ng ipinatutupad na gun ban ng mga replika ng baril. Yan ang paglilinaw ni COMELEC spokesman John Rex Laudianco. Kasama niya dyan ang mga baril na ginagamit ng ilang sports enthusiasts gaya ng airsoft. Bastaan niya mukhang totoong baril, kasama po yan sa ban. Pero ang mga toy gun, halatang laruan na lang ng mga bata ay hindi po kasali. Nilinaw din ni Laudianco na kasali sa ban ng mga bladed weapons, maliban sa mga kutsilyo o itak na ginagamit ng mga trabahador sa palengke at sa mga sakahan. At kaugnay po ng mga balitang yari, kasama natin live via Zoom si COMELEC Chairman George Garcia. Magandang hapon po, Chairman Garcia, sir.
Magandang hapon po Sir Erwin, Ma'am Nina, at magandang hapon din po sa mga kababayan natin. Sir, kaugnay po ng TRO ng Supreme Court, ano na po ang eksaktong gagawin ngayon ng COMELEC? Sir Erwin, paglilinaw po muna, yung pong nakuhang 5 na temporary restraining order ng ilang kandidato, isa po dyan ay national candidate at 4 po ay local candidates. Kung yung 4 lang po, Sir Erwin, wala sana kaming problema sapagkat hindi pa naman kami nag-iimprenta ng mga lugar kung saan naandyan po yung mga local candidates na yan. Kaya lang po dahil may kasamang isang national candidate na hindi po kasama doon sa 66 na iniimprentang mga pangalan ngayon sa mga balota, kung kaya kahapon ipinatigil kaagad natin ang pag-iimprenta ng mga iba pang balota sapagkat lalo pang dadami yung mga balotang wala yung kandidatong yan. And therefore, Sir Erwin, mababaliwala po yung lahat ng 6 na milyon, more or less, na mga balota na naimprenta natin so far. Yan pong lahat na yan ay kinakailangan sirain upang hindi maakusahan later na ito'y maaaring ginamit dahil ito po ay mga original na balota. Dahil po dyan, Sir Erwin, magkakaroon po tayo ng delay talaga sapagkat kinakailangan po namin baguhin ang mga database natin, yung pong election management system. Magkakaroon naman po kami ng tinatawag na trusted build. At the same time, yung lahat ng ballot faces sa buong Pilipinas, mahigit 2,000, ay ating pong babaguhin lahat, Sir Erwin. Hindi po kami makakapagpasimula ng ating pong pag-iimprenta hanggat hindi po naaayos yung lahat ng iyan. So again, yung pong bagay na yan ay nakadepende pa rin kung may mga susunod pa na TRO halimbawa na may issue laban po sa Commission on Elections. At maliwanag lang po, 117 ang diniklara namin nuisance candidate sa senador. Sa 117, halos lahat po ay tumaas sa Korte Suprema. Yun lang po yung nakakuha ng temporary restraining order. Alright, Chairman Garcia, paano po yung kaso ni Chavit Singson kung saan nag-back out na siya sa race? Hanggang sa kasalukuyan po sa mga oras na to ay wala pang tinatanggap na withdrawal ang Commission on Elections. Nakalagay po kasi sa batas, personal dapat na magwi-withdraw yung naturang kandidato. Tayo po ay naka-receive ng informasyon na bukas ng umaga, alas 9, ay pupunta siya dito upang ihain personally ang withdrawal ng kanyang kandidatura. Alam niyo po, ang senaryo po kasi dahil nga sa pagpasok naman noong ilalagay na pangalan dahil sa TRO ng Korte Suprema, maaari kasing magkaroon ng pagbabago yung numero na naka-assign sa bawat kandidato after nung letrang M. Dahil yung M po kasi ang simula ng family name ng kandidatong nakakuha ng TRO. So yan po ang isang tinitingnan natin. Siyempre, alam natin may mga kandidato na ngayon pa lang ay nagpa-imprenta na ng mga campaign materials nila na gagamitin pagpasok ng campaign period at may mga numero na po yan. At ano po ang magiging epekto kung sakaling matutuloy naman yung pag-withdraw ng ni Governor Chavit Singson. Okay, so ganun po, no? So kapag ang iyong apelyido ay M pababa, ay maaaring mabago na yung mga numero nila. So kung nag-withdraw nga po siya, ano po ba yan? Magagawa uli kayo ng panibagong prints? Ay opo, lahat po ng ballot faces natin ay babaguhin po natin. Kaya nga po ang ating panawagan, bagamat alam natin na siya ay may nararamdaman kung talaga pong sino pa man yung mga kandidato na magwi-withdraw, ay sana po ay magawa ito bago muli kami mag-imprenta. Sapagkat kapag po nag-imprenta na kami at may nag-withdraw, hindi na po namin matatanggal yung pangalan ng mismong kandidato sa balota. Dahil sa siyempre, yung mismo ang pinal na listahan na nakabase doon sa mga ballot face sa buong bansa. Again, dapat malaman ng sambayanan, bawat munisipyo, bawat syudad ay magkakaiba ang ballot faces sapagkat magkakaiba ang kandidato sa kanilang mga governors hanggang sa sangguniang bayan. Okay. So ito po nga nangyari po ito. May deadline po ba yung mga gusto mag-withdraw ng mga kandidato? Sana po bago po umabot yung pag-iimprenta muli natin. Ngayon po, hindi ko po muna masasagot sa inyo kung kailan kami mag-iimprenta ng balota sapagkat sa kasalukuyan po binabago namin yung election management system at the same time later on ang database. Magkakaroon po kami ngayon 18 ng Hunyo, ng Enero, ito pong tinatawag natin na trusted build at therefore hopefully po makapagsimula tayo early part of next week para po sa printing ng mga balota muli. Based on history po ba, may mga ganito na nangyari in the past kung saan naantala yung mga ganyan at kailangang palitan? At umabot ba siya doon sa mga target natin? At kasi ngayon malapit na po ang Mayo 12.
May nangyari po dati, dalawang party list, isang yung pong Ladlad party list at yung PGBI nakakuha ng TRO mula sa Korte Suprema at yung kandidatong Vice President, yung ANAD na kandidatong Vice President 2016. Subalit hindi na po nakapag-comply o nakasunod ang Korte Suprema sa inatas na yon ng na TRO at therefore na-cite po in contempt ang buong komisyon noon ng Korte Suprema dahil doon sa hindi pagtalima. Yun naman po ay ang kadahilanan sapagkat ongoing na at that time, nasa kalagitnaan na yung printing ng mismong balota. Ngayon po sa atin naman, nagsisimula pa naman po tayo kahit nakaka-anim na at nakagastos na tayo na kaya lang, sa bandang huli po, Ma'am Nina, nakagastos na po tayo. Kaya lang, talaga mababaliwala po lahat yung mga balotang na imprenta natin. Alright, maraming salamat po, COMELEC Chairman George Garcia. Sa aming pagbabalik, National Grid Corporation of the Philippines binakbakan sa Kamara dahil sa mga delayed na proyekto. Tuloy-tuloy lang po ang pagharurot ng mga impormasyon at nagbabagang balita dito sa Arangkada Balita. Naantalang EDSA rehabilitation tuloy-tuloy na ngayong taon. Kaya mas matinding traffic asahan na ng mga motorista. Yan ang umaarangkadang balita ni Cherubim Ganaden. Matraffic na, mas na-traffic pa sa EDSA. Yan ay dahil sa nakaambang rehabilitation ng Department of Public Works and Highways. Ipinag-utos kasi ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkumpuni sa ilang bahagi ng EDSA na kalunos-lunos na ang kalagayan. Base sa datos ng Metro Manila Development Authority, nasa 421,000 na sasakyan ang dumadaan sa EDSA kada araw. Sinabi ni Department of Public Works and Highways Secretary Mario Bonoan, sinabi niyang batid ng Pangulo ang problema sa kalidad ng lansangan sa EDSA. Ayon kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, posibleng mas marami na ang gagamit ng public transportation dahil dito. Kaya aasahan na ang mas maraming sasakay sa mga tren at bus. Patuloy naman ang operasyon ng EDSA busway dahil ang mga kukumpunihing bahagi ay nasa linyang ginagamit ng pribadong sasakyan. Magsasagawa ng Dynamic Core Penetration Test sa EDSA ang DPWH mula January 14 hanggang April 4 na dadaan naman sa ilang syudad. Ang mga test ay gagawin mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. At kaugnay ng balitang yan, makakasama natin si Gabriel Go, Head ng Special Operations Group ng MMDA. Magandang hapon po. Sir Erwin Tulfo po, si Erwin Tulfo po ito at Nina Corpus, Sir. Magandang hapon po, Sir Erwin and Ma'am Nina. Magandang hapon po sa inyo. Opo, kasi may ayusin daw na ilang bahagi ng EDSA. Ano po ang solusyon dito? Dahil talagang ngayon pa lamang po, walang nire-repair pero katakot-takot na traffic. Pinaghahandaan na po ba? Meron na tayong mga operational plan, of course, mga alternate routes pag na-implement na po yung pagre-repair ng EDSA? Tama po kayo, Sir Erwin. No? Unang-una po, ang pag-rehabilitate po natin ng buong kahabaan ng EDSA, ito po ay isang kumbaga call po no, ng ating mahal na Pangulo dahil nakikita po niya ang nagiging problema sa ating mga lansangan, which is EDSA is a major thoroughfare. At alam naman po natin, isa sa mga nagiging problema po dito is yung mga lubak-lubak na bahagi po ng EDSA. So it's about time na mag-umpisa na po ang pag-aayos and to rehabilitate this stretch of highway. No? So sa ating hanay naman po, unang-una, nag-umpisa naman po tayo sa paglalatag ng ating mga traffic management plan. But wala pa po tayong concrete because naghihintay pa po tayo kung ano po ang magiging final decision or final schedule in coordination po ng DPWH dahil alam naman po natin, unang-una, ang pag-rehabilitate po ng EDSA, no, gagawin po ito ng segment per segment. So ang ating mga moves or ating mga hakbang para to ensure na hindi naman po ganun kalaki ang magiging epekto sa pagbagal ng traffic is we have to conjive it or to coordinate it sa magiging segment at schedule po ng DPWH. Gaano po katagal? May idea na ho kayo gaano katagal pagre-rehabilitate ng EDSA at gaano kahaba yung i-rehabilitate in total? Alam kong segment per segment, ilang kilometro ho yung total na yan? Well, Sir Erwin, no, ang target po natin is ang buong stretch po
from end to end po ng EDSA ang pag-rehabilitate natin. At uunahin lang po ang southbound area or the southbound portion of EDSA. So unang-una ang nagiging ano po natin to ensure na wala pong magiging problema dito is first and foremost, andyan po ang ating mga alternate or mga alternatibong kalsada tulad po ng mga mabuhay lanes po natin na puspusan naman po ang ating pag-clear para sa ngayon naman po ay makatulong po tayo na yung flow ng traffic hindi po nga maantala and also to ensure na meron pong alternatibong gagamiting kalsada ang ating mga motorista. Panghuli na lamang pong katanungan sa akin, Sir Go. Asahan po ba natin, may maasahan kasi usually sanay tayo na iniiwan lang dyan ng kontraktor, maghapon magdamag, pag Sabado-Linggo naka-day off din yung mga kontraktor. Di tulad sa ibang bansa, sir, pag binakbak nila yung kalsada ngayong alas 4, bukas ng alas 4, yung 2 kilometro ay tapos na po, 24 hours dahil hindi po nila tinatantanan. Gagawin din ho ba yan ngayon? Makikita na ho ba natin? Kasi sanay ho tayo na pinagpapabukas yung 1 kilometro, 1 buwan po bago matapos. Tama po kayo, Sir Erwin. No? Isa po yan sa tututukan po natin along with the Department of Public Works and Highways na to ensure na timely at magiging maayos po ang pag-rehabilitate natin. Wala pong may iwan, wala pong any kumbaga magiging concerns as regard to sa pag-iwan po ng trabaho because ang schedule po na sinusundan natin kailangan po matapos po ito sa huling buwan ng taon ng 2025 because alam naman po natin come 2026 gaganapin po ang ASEAN, so we have to ensure na maayos at well prepared po itong kahabaan ng highway para sa nalapit na itong 2026 ASEAN conference po natin. So definitely tututukan po natin na maayos to. We will ensure the public na pagkatapos ng rehabilitation, magiging maginhawa po ang ating dadaan ng kalsada, especially itong kahabaan ng EDSA po. Okay, so for 2026, kumbaga, isang taon tayong magsasacrifice sa traffic. I know it's segment by segment, but ano po ba ang plano ninyo? Weekends lang po ba o pati weekdays or mag-work rin hanggang gabi? Sabi nga ni Kong Erwin na kung pwede, kahit sa gabi, 1:00 ng umaga, di ba, 2:00 ng umaga, kung saan wala hong dumadaan dyan po sa EDSA, katulad sa ibang bansa. That is correct, Ma'am Nina, no? That's why magkakaroon pa po tayo ng final coordination meeting to ensure kung ano po yung magiging segment at kung ano po yung magiging flow ng schedule ng trabaho po dito. Because first and foremost, we also have to coordinate with the winning bidder kung sino po or the winning contractor para ma-ensure po natin na timely nga po at yung trabaho po natin is kung kakayanin naman po based on the coordination meeting, kung magiging round the clock po ba to or kung ano po ang magiging final schedule. Definitely bago po mag-umpisa itong scheduled rehabilitation this coming March, magkakaroon po tayo ng final coordination meeting para mapag-alam po or mabigay impormasyon, hindi lang po sa mga dumadaan dyan sa kalsada, but the entire motoring public po. Alright, maraming salamat, Gabriel Go. Samantala, ginisa ng mga mambabatas ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP dahil sa mga naantalang proyekto ng power grid operator. Pati na ang umano'y mga moving target dates ng mga proyekto. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Senior Correspondent Willie Delgado. Sa pagdiring ng House Committee on Legislative Franchises, inilahad ni Energy Undersecretary Sharon Garin na 77 lang ang natapos mula sa 224 na proyektong nakalineup. 6 na po naman ang nasa pre-construction stage pa. Ayon kay Garin, tuwing may bagong Annual Transmission Development Plan ng NGCP, nagbabago rin ang schedule ng mga proyekto. Natanong tuloy ni House Deputy Speaker Quezon Representative David Suarez kung bakit imbis na matapos on time, ay naging moving targets ang mga proyekto. Giit ni Suarez, maraming namumuhunang naapektuhan ng delays. Gaya na lang sa Quezon Province, na 2 kumpanya ang nagsara dahil hindi natapos ang substation sa Pagbilao. Handa naman daw ang pamunuan ng NGCP na magbigay ng paliwanag kaugnay ng mga umano'y delayed na proyekto. Dahil dito, tinitingnan ng ERC na patawan ng mataas na multa ang NGCP dahil sa pagkakaantala ng 34 na transmission projects. Inaprubahan naman ng House Panel ang motion na ipasubpina duces tecum ang NGCP para magsumite ng kopya ng kanilang shareholder agreement sa loob ng 1 linggo.
Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita. Nagsorry naman ang National Grid Corporation of the Philippines sa libo-libong residente sa Leyte na nakaranas ng malawakang brownout sa mismong bisperas nitong bagong taon. Aminado naman na ang NGCP na bukod sa luma na ang kanilang mga kable, nahirapan din umano sila sa bulubunduking lokasyon ng mga poste. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Tacloban correspondent Hansel Cuevas. Muling humingi ng paumanhin ang National Grid Corporation sa nangyaring 10 oras na blackout sa buong service area ng Leyte Electric Cooperative 2 noong besperas ng bagong taon. Mahigit 91,000 consumers mula Tacloban City at kalapit na bayan ng Palo at Babatngon sa probinsya ng Leyte ang naapektuhan at walang nagawa kundi salubungin sa dilim ang bagong taon. Sa isang press conference, kinumpirma ni NGCP District Manager for Visayas Operations and Maintenance, Engineer Ricardo Lozano, na ang cut conductor o kable na ginagamit sa pagtatransmit ng kuryente ang dahilan ng malawakang brownout. Ayon pa rito, dahil na rin sa kalumaan ng apektadong conductor kaya naputol ito mula sa main line. Pahirapan din daw aniya ang isinagawang pagsasaayos dahil sa lokasyon nito na nasa mabundok na parte ng syudad. Alas 7:45 ng umaga na ng Enero 1 nang maibalik ang supply ng kuryente. Overload or critical load yung ating linya. And yun po yung nangyari. So during the passage of time, meron pong mga hidden defects na hindi na namin nakita. Siniguro naman ng NGCP na may isinasagawa na itong mga hakbang tulad ng regular at mas madalas na pag-iinspeksyon sa mga transmission line upang maiwasan ang kaparehong mga insidente. Nagsasagawa na rin daw ng komprehensibong assessment sa mga poste nito. Ngayong taon, inaasahang makukumpleto na ang pagpapalit sa mga wooden poles at pagsasaayos ng posibleng iba pang depekto sa mga linya nito. Kaya't asahan na rin daw ang mga scheduled power interruptions na aabutin ng hanggang 12 oras. Since meron na pong nangyaring ganito, we're assuming na meron pang mga hidden and latent effects na nakalagay po dito. So that's why ang aming team po is now conducting our inspection and also doing corrective measures. Yun lang po, pakiusap lang po namin na kapag meron pong kinakailangan gawin, kinakailangan po nating patayin ng kuryente. Samantala, sinabi naman ni Tingog Party List Representative Jude Isidre na kasama sa gagawing investigasyon ng Kongreso ang nasabing inefficiencies ng NGCP dahil hindi daw tamang kumikita lamang ang mga ito pero pumapalya naman ang serbisyo. Doon po, sigurado po tayong tatanungin natin bakit may mga ganitong inefficiencies sa NGCP at tatanong natin kung ano, i-consulta natin sa ating mga kasamahan sa Kongreso kung ano ang mabuting penalty sa NGCP sa mga pagkakataon ito. Hindi pwede naman kumikita lang ang NGCP the same infrastructure that government ang gumawa tapos silang tinake-over nila tapos ngayon hindi naman nila magawang ayusin at i-maintain. Definitely we will hold NGCP accountable. Hansel Cuevas, umaarangkada sa pagbabalita. Alam mo, partner, itong NGCP, lagi nilang inireklamo. Ngayon yung palusot nila lumang kable. Nung gagawin? Luma na pala. Alam nyo na luma. Titignan nyo lang. Sus Marisip, tama yung sinasabi ng report. Hindi lang yung puro kita, puro kayo bulsa. Gumasta naman kayo. Alam naman ho namin, alam ng sambayanan na kumikita kayo dyan. Gastos nyo naman. Huwag yung panay. Padala nyo dun sa China. Dito nyo naman gastusin yung iba. Hindi yung hahayaan lang ninyo na sira ang kable. Yun lang yung padlusot. Nasira ang kable. Na luma na ang kable.
Ay sabi na natin, sus, Mario. Bisperas pa naman ng bagong taon. Boy, Brown naku, out, oh. Sa lahat pa naman ng panahon, ano? Yan pa talaga. Buti na lang, may paputok rin sila doon, May ano? paputok at may mga ilaw-ilaw, may mga fountain. Naku. Samantala, sa ibang balita naman, huli ng Bureau of Immigration ang isang Chinese national. Ayun na wanted sa China dahil sa umunay pagkakasangkot sa illegal gambling. Kinilala ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado ang naarestong dayuhan na si Huang Sen. Sabi ni Viado, nasa red notice list ng Interpol si Huang base sa request ng Chinese government. Nasa detention facility na ng Bureau of Immigration si Huang habang pinoproseso ang kanyang deportation patungong China. At sa aming pagbabalik, utang ng Pilipinas pumalo sa higit 16 na trilyong piso. At bariyang naipon ng isang tatay sa La Union, umabot sa higit 100,000 pesos. Tuloy ang pagharurot ng impormasyon dito sa Arangkada Balita. Bahagya pang tumaas ang utang ng pamahalaan. Base sa latest data ng Bureau of Treasury, umakyat sa 16.09 trillion pesos ang national debt sa pagtatapos ng Nobyembre nitong 2024. Mas mataas ito ng 70.7 billion pesos kumpara noong Oktubre. Sabi ng Bureau of Treasury, nakaapekto dito ang paghina ng piso, kaya lumaki din ang aktwal na halaga ng mga utang panlabas ng bansa. Sa pagtatapos ng Nobyembre, nasa 58.60 ang halaga ng piso kontra dolyar kumpara sa 58.19 noong Oktubre. Tiwala ang Department of Finance na magpapatuloy ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa mga susunod na taon. Sabi ni Finance Undersecretary Domini Velasquez, papalo sa 6% ang average gross domestic product o GDP hanggang 2028. Ganito rin anya ang tansya ng mga international banking institutions gaya ng World Bank, Asian Development Bank at International Monetary Fund. Dagdag pa ni Velasquez, sa services sector posibleng manggaling ang bulto ng kontribusyon sa paglago ng ekonomiya. Sinusundan niya ito ng manufacturing at agriculture sectors. Good news naman, no? Unti-unti nang bumababa ang presyo ng kamatis. Sa huling monitoring ng Department of Agriculture, nasa 242 pesos ang average ng kada kilo ng kamatis ngayong linggo. Mas mababa yan ng halos 30 pesos sa 271 pesos per kilo last week. Sabi ni Agriculture spokesperson Arnel de Mesa, posibleng magtuloy-tuloy na ito hanggang huling bahagi ng Enero kung kailan karaniwang nagsisimula ang produksyon ng kamatis. Nauna nang sinabi ng DA na ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng kamatis mula noong huling bahagi ng 2024 ay dahil sa mga nakaraang bagyo. Mga baboy na walang kaukulang dokumento nasabat sa Marinduque. Illegal trader pinapanagot ng Provincial Veterinary Office. Ang marangkadang balita hatid ni FMR Bicol correspondent Jonathan Maestrado. Nasabat sa baybayin ng Sitio Ubog-Ubog, Barangay Laon sa bayan ng Mugpog ng African Swine Fever Quick Response Team ng Marinduque Provincial Veterinary Office ang bangkang magpupuslit ng 8 fattener o baboy na sa ibang lugar kakarnihin para ibenta. Nasa 270 per kilo kasi ang bentahan ng buhay na baboy sa black market, mas mataas ng halos 100 piso sa regular na bentahan. Ayon sa Provincial Veterinary Office, mga taga-agriculture office ang nagtimbre ukol sa ilegal na pamimili ng baboy ng ilang taga-Oriental Mindoro. Pang-apat na beses na anya itong insidente sa Marinduque simula 2024, kaya lubhang nakababahala. Ang ASF ay walang malubhang epekto sa tao, pero yung tao ay nagiging dahilan ng pagkalat ng ASF sa ibang lugar na pumipinsala doon sa industriya ng pagbababuyan. Hindi naman ipinagbabawal ang pagbibiyahe ng baboy basta duman ito sa tamang proseso.
Walang naipresentang veterinary health certificate, shipping permit, ASF free test at certification ang bumili sa mga baboy. Kaya kinumpiska at ititest sa ASF bago ibalik sa pinanggalingang barangay. Nag-iimbestiga na ang LGU at PNP para tukuyin ang iba pang nasa likod ng illegal livestock trading. Natuklasan kasi ng ProVet na pag-aari ng barangay Kagawad ang bangkang pinagsakyan sa mga baboy. Duda umano sila sa palusot nito na hindi alam na illegal ang transaksyon ng nag-arkila sa kanya, lalo't nadawit na rin ang ilang barangay official sa parehong modus. Yun yung mga kasabwat. Pagkakarne na, yung National Meat Inspection Law, pagka ganitong mga buhay na hayop, yung provincial ordinance ang ina-apply namin. Hindi po pwedeng paulit-ulit nilang gagawin ito. Dapat na talagang may panagutin dito. Wala nang naitatalang kaso ng ASF sa Marinduque, pero noong magka-outbreak sa bayan ng Santa Cruz noong isang taon, milyong-milyong piso ang nalugi sa hog industry matapos i-depopulate ang mahigit 6,000 baboy sa lalawigan. Jonathan Maestrado, umaarangkada sa pagbabalita. Sa ibang balita naman, dumarami po ang bilang ng mga may HIV o Human Immunodeficiency Virus sa Caraga Region. May panawagan ng Department of Health sa mga residente para mapigilan ang pagdami ng mga may sakit. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Butuan correspondent Clint Jimmer Obidencia. Bahagyang bumaba ang bilang ng mga taong may HIV sa Butuan City base iyan sa datos ng Department of Health Caraga. 275 ang bilang ng mga taong may HIV sa lungsod noong 2024, mas mababa sa 340 noong 2023. Sa kabuuan, umabot na sa 461 ang HIV at advanced HIV disease cases sa Butuan City mula 1995 hanggang October ng 2024. Uugutin ko lang ang binanggit ng ating WHO representative nung kasagsagan ng November na Treatment Hub Conference na we are on a prevention crisis. Meaning, pag sinabing prevention crisis, expected na lahat ng kaso walang bumaba. Meron man nagplato lang, meron ding tumataas. Karamihan sa dahilan ng paglobo ng kaso ay dahil umano sa pakikipagtalik ng lalaki sa kapwa nila lalaki. Sinundan ito ng pay for sex incidents o pagbabayad para makipagtalik. Samantala sa lahat ng mga lungsod sa Caraga, Butuan City ang may pinakamaraming HIV mula noong 1995. Sinundan ito ng Surigao City, Bislig City, Tandag City, Bayugan City at Cabad Baran City. Para sa mga probinsya sa Caraga, ang Agusan del Sur ang may pinakamaraming kaso ng HIV. Sumusunod ang Surigao del Sur, Surigao del Norte, Agusan del Norte at Province of Dinagat Islands. Okay, sabi po ng ating ahensya ng kalusugan, ng Department of Health, una pong panawagan ay A, abstinence. Ayoko muna mamayana, no? Tapos, we have to be B. Basta ikaw lang, mamahalin kita maging sino at magpakailanman. We have to be mutually faithful to our partner. Ang C naman is correct and consistent use of condom. Tapos letter D, don't take or shoot drugs or substance abuse. Kasi minsan sa pag-inom, sa sobrang pag-inom ng alak, nababago no, yung decision making natin. At letter E, education, tamang edukasyon, tamang information, tas early diagnosis, lalo na kung nagkakaroon ng STI, at saka early testing. At ang panghuli ay early treatment sa lahat ng nahawaan ng HIV. Panawagan ng DOH, huwag mahiyang magpatest kung may mga sintomas o kaya naman ay may sexually transmitted illness para maagapan. Clint Jimmer Obidencia, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, kay actor Lee Min Ho, may good news sa Pinoy Ninos. Tuloy-tuloy lang po ang pagharurot ng impormasyon dito sa Arangkada Balita. Paalala
po sa ating mga karangkada, magdala po ng panangga sa ulan dahil patuloy po tayo makakaranas ng mga pag-ulan dahil pa rin sa umiiral na shear line. At kaugnay ng lagay ng ating panahon, makakausap natin sa linya ng telepono si Shenel Dominguez, weather forecaster po ng Pag-asa. Ma'am Shenel, magandang gabi po. Magandang gabi din po sa inyo at magandang gabi din po sa mga tagapakinig po natin. So weather update po muna tayo. Sa ngayon, wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong mga weather system na currently magdadala ng mga pag-ulan dito sa ating bansa. Una na dito ang easterlies or yung mainit na hangin na nagagaling sa dagat Pasipiko. Inaasahan natin ito yung magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan dito sa Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas at Negros Island region. Samantala, yung northeast monsoon natin, inaasahan din natin magdadala ng mga light to moderate na mga pag-ulan dito sa May Batanes. Samantala, yung shear line or yung salubungan na mainit at malamig na hangin ay magdadala ng kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa rest of Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Bicol Region, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Inaasahan naman natin yung northeast monsoon natin ay iiral dito sa malaking bahagi ng Luzon, kaya inaasahan po natin makakaranas po tayo ng malamig na madaling araw at inaasahan din po natin malamig habang pagabi din po ang ating panahon. Inaasahan din natin ang mga isolated light range, mga pag-ambon, isolated rain showers or mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Shenel Dominguez po, magandang gabi. Ma'am Shenel. Yes po. Opo, tanong lang bang po natin, ay yung mga karagatan naman natin, kumusta? Maalon po ba para sa mga mangingisda natin o mga sailors po natin? Kumusta naman ho? Sa ngayon po, meron tayong nakataas na gale warning po dito sa May Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at Northern Coast ng Cagayan. Kaya pinapaalalahanan po natin, mga kababayan po natin, na delikado po pumalaot dito po sa mga nasabi po nating seaboard. Alright, ito po bang sinasabi ninyo na malamig ang panahon? Ano? Itong, anong tawag ganito sa weather? Parang bad weather. Kailangan mo ng kayakap sa ganitong klase ng weather. Hanggang February 14 ba to? Yes po, maaabutan naman po yung February 14 po ng malamig na panahon at inaasahan po natin yung northeast monsoon season po natin ay aabot hanggang early March po natin. Kaya inaasahan pa rin po natin medyo malamig-lamig po na panahon ng ating aasahan. Alright, nako, tuwan-tuwa po yung isang makeup artist namin dito. Anyway, maraming salamat po, Miss Shenel Domingo, weather forecaster ng Pag-asa. At balita naman sa ibayong dagat, tila nalalapit na ang pag-shutdown sa social media app na TikTok sa Amerika. Di magandang balita ito. Epektibo na kasi sa linggo ang isang bagong batas doon na nagpupuwersa sa may-ari ng TikTok na isara ito o kaya ibenta. Inapilaan ng may-ari ng TikTok na ByteDance sa Korte Suprema ang bagong batas. Pero inaasahan ng mga insider na ibabasura lamang ng kataas-taasang hukuman doon ang apila ng TikTok. Kapag epektibo ng batas, ipatatanggal ng US government ng TikTok sa app stores ng Apple at Google. Una nang pinagbawal ng federal government sa lahat ng empleyado ng gobyerno doon ang pag-download ng TikTok dahil sa privacy at security issues nito. Malaking yan, balita lalo sa mga TikTokers. Marami dyan sa Amerika. Kahit dito sa atin. Well, sa atin naman, di pa naman ban. Pero doon kumikita kasi sila. So imagine na mawawala ng kita yung mga TikTokers. Wala na. Oo. Isip na tayo ng iba diba naman, na platform. Ibang platform. Yes, dito naman po tayo sa mga Pinoy. Ninos, alam ko kayo ay sumisigaw ngayon matapos i-announce ng K-actor na si Lee Min-ho na bibisita siya ulit sa bansa for a fan meeting. Dubbed as Min-ho-verse, sinabi ng aktor sa kanyang ex-post na kasama ang Manila sa line-up ng kanyang tour across Asia ngayong taon. Sa Seoul, South Korea ang kick-off ng tour. Kasunod na ang Bangkok, Macau, Taipei, Jakarta at Tokyo. To be announced naman ang specific dates ng fan meeting activities ng aktor. Napapanood din ngayon si Lee Min-ho sa K-series na When the Stars Gossip. Kilala mo? Sino? Si Lee Min-ho. Si Lee Min-ho. Stars Gossip. When the Stars Gossip. When the Stars Gossip. Yes, sikat yan na K-pop actor. Okay. Mula pa nung Meet Your
garden version ng Korea. Pinanood ko siya. Ganon? Pero matagal na yon, like years and years ago. So, ayan. Dito naman tayo, links are buzzing dahil yan sa ipinost na teaser video ni Blackpink member Jisoo sa kanyang social media accounts. Sa kanyang IG makikita ang polygraph test run with dramatic sound effects. Sabay reveal ng petsa na February 14. Hula ng fans, hint ito sa new project ni Jisoo. Sa sobrang excitement ng fans, umabot na sa mahigit 2 million ang likes ng post na yan. 24 hours after posting lang ha. Sa ngayon, busy ang Blackpink members sa kani-kanilang solo career. Bukod sa music, balik acting din si Jisoo sa much anticipated zombie series na Newtopia. Parang naghiwa-hiwalay na sila, ano? Oo nga pero may Blackpink pa rin. Meron pa ba? May mga kanya-kanya lang solo. So pwede silang solo, pwede rin silang group. Yun, okay. Kakasaka ba dito sa Ipon Challenge? Uy, gusto ko to. Ang isang tatay sa Agoo, La Union, kumasa. At kahit pa barya-barya lang daw, partner, abay, umabot naman ng higit sa 100,000 piso ang naipon niya. Yan ang report ni DJ Mama Mia. Barya ba? Kahit barya, basta pinagsama-sama, siguradong may halaga. Gaya na lang ng naipong barya ng isang tatay sa Agoo, La Union. Kwento ni Mang Rogelio Fortes, nagsimula lang daw siya sa papiso-piso. May-ari ng sari-sari store si Mang Rogelio, habang ang asawa naman niya ay nagtatrabaho bilang OFW. Pinagbilang ko po siya ng barya, hindi niya akalain na ganun karami yung barya. Sabi ko, bilangin mo. So nagtanong po siya kung saan po gagamitin yung pera. Sabi ko, pangbili natin ng paninda natin sa store at pangbayad sa utang. Ang inakalang pambayad utang na ipon, idiniretso ni Mang Rogelio sa tindahan ng motorsiklo. Ang 2 taon na ipon, umabot lang naman ng 126,000 pesos. Ang brand new motorsiklo, regalo raw ni Mang Rogelio sa anak dahil sa mataas na grade sa eskwela. Nagpapa-thank you po talaga kay Papa dahil swerte po ko dahil siya po yung naging haligi ng tahanan po namin. Sabi nga ni Mang Rogelio, madali lang naman mag-ipon. Hindi bali ng barya-barya, basta laging may hulog sa alkansya. Ika nga, consistency is key. Ako si Mama Mia, umaarangkada sa pagbabalita. Kalain mo nga naman yan, ano? Barya-barya lang, ano? 2 years din ang 2 years, Pero 126,000 man takin mo yan. wow, Talaga. sana all. Oh. Gusto ko rin ng ganyan, ano? Mag-umpisa ka Kaya na. mag-umpisa na nga ako. Pero sa kanya na parang, ano ba yun? Hindi naman piso yun, parang... Iba-iba. 5 piso, 10. May 5 piso, May oo, 10. basta coins, 20 pesos. Akala ko, tiga... Wala naman sabagay. Pero parang marami yung piso talaga. Piso, marami. At binili niya para sa kanyang anak na may magandang grado. Good job. Ang ganda. Saludo, sir. Saludo din ako sa anak ninyo na may magandang grado. Bueno. Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. Ako po, Sir Erwin Tulfo. Para hindi po mawali sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita. Buong araw, magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayong makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Tihit na sa Radyo 630. Nagmamadali ang mga issue at balita. Linawin natin. Linawin natin. Pagaangin natin. Pagaangin natin. Pasayahin natin. Pasayahin natin. ATM. Anong take mo? Kasama ang solid tambalang T-Rex. Tambalang T-Rex. Terry Ridon at Alex Baltazar. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Nina Corpus, kasama si Migs Bustos.
Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Ninia Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo.